Nagsimula na ang pagbilang. Habang mabilis na papalapit ang deadline sa July 1, 2025, lahat ng mata ay nakatutok sa prosecution team sa International Criminal Court. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Nakataya rito ang kinabukasan ng isa sa mga pinaka-controversial at hinahating leader sa kasaysayan ng Pilipinas kamakailan, si Rodrigo Roa Duterte. Pero ang kwentong ito ay hindi tungkol kay Duterte bilang tao o sa politika sa likod niya. Ito ay tungkol sa ebidensya at sa team na humahabol sa oras para maihatid ito. Noong March 14, 2025, ang pretrial chamber ng ICC ay naglabas ng isang mandato na dapat sundin lahat ng ebidensya na gagamitin ng prosekusyon para sa kumpirmasyon ng mga kaso ay dapat isumite bago o sa July 1, 2025. Hindi ito isang gabay na pwedeng baguhin. Ito ay isang tiyak na deadline. Kailangan ngayon ng prosekusyon na magpakita ng kumpletong mga dokumento na pasok sa mga pamantayan ng International Criminal Law para sa pagtanggap, pagkakaugnay-ugnay at kasapatan. Ang trabaho ng chamber ay hindi para pagdesisyonan kung si Duterte ay may sala o wala. Hindi pa sa ngayon. Ang kanilang papel ay suriin kung ang kaso ay dapat nang ituloy sa isang buong paglilitis. Para magawa iyon, kailangan nilang makita ngayon ang lahat ng mahalagang ebidensya, mga legal na argumento at mga kapanipaniwalang pahayag ng testigo. Ang prosekusyon na pinamumunuan ng isang bagong hirang na senior legal officer sa ilalim ng Office of the Prosecutor, OTP, ay may isang trabaho. Patunayan na may sapat na ebidensya ng mga krimen laban sa sangkatauhan na naganap noong panahon ng war on drugs ni Duterte. Para maabot ang pamantayang ito, dapat nilang tipunin ang mga ebidensyang dokumento tulad ng mga police report, internal memo, at death certificate. Kumuha ng mga kapani-paniwalang testimonya mula sa mga nakaligtas, mga whistleblower, at mga taong may alam mula sa loob. Gamitin ang forensic at digital data, kasama na ang CCTV footage, mga log ng lokasyon mula sa mobile phone, at metadata mula sa social media o messaging apps. At bumuo ng isang malinaw na kwento na nag-ugnay sa mga salita, utos, at pulisya ni Duterte sa mga tunay na gawa ng karahasan. Pero hindi lang ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa pagkakaayos at legal na paglalahad. Ang ebidensya ay inaayos sa iba't ibang grupo ayon sa tema at pagkakasunod-sunod ng pangyayari na madalas tawaging evidence clusters sa loob ng opisina. Narito kung paano sila hinahati-hati ebidensya sa chain of command. Kasama rito ang mga komunikasyon, talumpati o memo na nagpapakitang direkta o hindi direktang ugnayan sa pagitan ni Duterte at ng lokal na pulisya. Ebidensya sa operational pattern. Ito ay mga istatistika at dokumento na nagpapakita ng paulit-ulit na pattern, tulad ng kwentong nanlaban na ginamit para bigyang katwiran ang libu-libong pagpatay. Mga testimonya ng biktima. Ang OTP ay nakakolekta ng mga sinumpaang salaysay mula sa mga pamilya, mga nakaligtas, at maging sa mga dating miyembro ng death squad. Command responsibility structure. Layunin ng grupong ito na patunayan ang individual na pananagutang kriminal ni Duterte sa ilalim ng Article 25, Section 3, Subsections B at D ng Rome Statute, sa pamamagitan ng pagpapakita na siya ay nag-utos ng mga krimen o alam niya ito ngunit walang ginawa para pigilan. Patunay ng pulisya ng Estado, ang pinakamahalagang bahagi, ang patunayan na ang mga pagpatay na ito ay bahagi ng isang pulisyang pinayagan ng Estado, hindi mga hiwalay na krimen. Sa likod ng mga eksena, ang Office of the Prosecutor ay may mga special na unit na gumagawa Field Investigations Team. Sila ang nagsasagawa ng mga pribadong interview, nagpapatunay ng mga dokumento, at nangangalaga sa seguridad ng mga testigo. Forensic Analysts. Ang mga ekspertong ito ang nagbeberipika ng mga digital file, nagmamapa ng mga lugar kung saan naganap ang pamamaril, at sinusuri ang mga uri ng armas. Legal Advisors. Sila ang nag-aayos ng paglalahad ng bawat insidente sa ilalim ng mga kaugnay na artikulo ng Rome Statute. Magkakasama, ang mga team na ito ay nakikipag-ugnayan sa mga witness protection officer at mga liaison expert para siguraduhin napapanatili ang integridad ng ebidensya mula sa field hanggang sa korte. Pagsapit ng July 1, hindi lang basta isusumite ng prosekusyon ang mga ebidensya. Kailangan din nilang magpakita ng isang Document Containing the Charges o DCC.
Nakasaad sa dokumentong ito ang uri ng pananagutan kung si Duterte ba ay inaakusahan bilang direktang gumawa, kasabwat o nakatataas na commander. Ang salaysay ng mga pangyayari, isang timeline ng mga kaganapan, utos, aksyon at epekto. Ang legal na batayan kung paano ang bawat krimen ay sakop ng Article 7 ng Rome Statute na sumasaklaw sa pagpatay, paglipol, torture at iba pang hindi makataong gawain. Ang dokumentong ito ang magiging pundasyon ng buong kaso kapag nagsimula na ang Confirmation of Charges hearing sa September 2025. Isang malaking hamon para sa prosekusyon ang seguridad ng mga testigo. Marami sa kanila ay nakatira sa Pilipinas, isang bansa na hindi na nakipagtulungan sa ICC, at kung saan ang mga banta sa mga testigo ay totoo at madalas. Ang OTP ay umaasa sa mga internasyonal na kasunduan at suporta mula sa ibang grupo para ilipat ang mga mahalagang testigo sa mga safe house sa ibang bansa. I-encrypt ang lahat ng komunikasyon at digital na talaan. Pigilan ang mga pagtagas ng impormasyon na maaring makasira sa kaso at makapahamak ng buhay ng tao. Sa ilang kaso, gagamitin ang anonymous witness status at bagbago ng boses o video habang nagbibigay ng testimonya. Dapat ding sundin ng prosekusyon ang mahigpit na mga patakaran sa pagsisiwalat. Sa ilalim ng Article 67, Paragraph 2, at Rule 77 ng ICC Rules of Procedure and Evidence, dapat nilang isa-publiko ang lahat ng material na makapagpapawalang sala, kahit na ito ay magpapahina sa kanilang kaso. Magbigay ng kumpletong listahan ng ebidensya sa depensa. Ilahad ang lahat ng pagkakakilanlang testigo at mga naunang pahayag maliban kung may ipinagkaloob na mga hakbang para sa proteksyon. Ang hindi pagsunod ay maaring magresulta sa mga pagkaantala o kahit nagbasura sa ilang mga kaso. Kaya, ano nga ba ang posibleng makita nating isa sa pagsapit ng July 1? Narito ang isang listahan base sa mga nakaraang isinampa sa ICC at sa mga kasalukuyang nangyayari. Mga testimonya mula sa mga insider, tulad nina Edgar Matobato o Arthur Las Cañas, na parehong umaming dating mga assassin. Mga operational manual at PNP memoranda mula sa panahon ng drug war. Mga pahayag mula sa mga pamilya ng mga biktima na inaresto at kalaunan ay natagpuang patay. Mga kuha ng security camera mula sa mga istasyon ng pulis at mga barangay hall. Mga transcript ng mga talumpati ni Duterte, lalo na yung mga maaring sabihing nag-udyok ng karahasan. Pagsusuri sa social media na nagpapakita ng mga reaksyon ng publiko, mga kampanya ng propaganda at organisadong maling impormasyon. Pagkatapos ng pagsusumite, mapupunta na ang desisyon sa pre-trial chamber. Sa pagitan ng Hulyo at Setyembre, sila ay susuriin ang lahat ng material na isinumite ng prosekusyon. Pahihintulutan ng depensa na sumagot at maghain ng sarili nilang kontra-ebidensya. Susuriin kung naabot na ang sapat na batayan para kumpirmahin ang mga kaso. Kung makumpirma, haharap si Duterte sa isang buong paglilitis, kasama na ang mga pagsusuri sa testigo sa harap ng korte, cross-examination, at posibleng hatol sa 2026 o 2027. Hindi lang ito basta isang deadline sa proseso, ito ay isang sandali ng pananagutan. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ito ang kanilang unang tunay na pagkakataon na marinig ang kanilang mga boses sa buong mundo. Para sa ICC, ito ay isang pagkakataon na ipakita na ang international na hustisya ay nananatiling aktibo kahit na may mga makapangyarihang estado na tumututol. At para kay Duterte, ito ay maaring maging simula ng kanyang formal na pag-usig para sa mga krimen laban sa sangkatauhan, isang makasaysayang una sa Timog Silangang Asya. Darating na ang July 1, isasara ang mga file, isusumite ang ebidensya, magpupulong ang chamber. Ang mga susunod na mangyayari ay maaring magbigay ng bagong kahulugan sa hustisya, hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa buong internasyonal na legal na kaayusan. Hindi lang ito kaso tungkol sa isang tao. Ito ay isang pagsubok kung hanggang saan aabot ang hustisya, kapag ang hustisya ay para sa buong mundo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-click ang like button at ang notification bell icon, mag-subscribe at i-share. Kung may mga tanong kayo, i-comment lang sa ibaba at sasagutin namin. Abangan nyo pa dahil sa susunod ay pag-uusapan natin ang iba pang dapat asahan tungkol sa proseso ng kaso ni Duterte sa ICC at iba pang mga educational content. Paunawa, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon lamang. Ito ay batay sa mga datos, ulat at pahayag na pampubliko tungkol sa isang partikular na issue.
Ang nilalaman ay walang intensyong mang-akusa o humatol sa sinumang individual ng anumang krimen. Ang lahat ng nabanggit na tao ay itinuturing na walang sala hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa korte ng batas. Layunin naming maglahad ng mga beripikadong katotohanan at legal na proseso sa malinaw, balanseng at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyong ipinahayag ay hindi nilalayong mag-udyok ng galit, karahasan o paninirang puri. Para sa mga legal o opisyal na update, hinihikayat ang mga manood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.